Sektor ng industriya. Isang mapagpala at magandang araw mga bata! Sa video na to ay bibigyang halaga natin ang mga gampanin ng sektor ng industriya at mga patakaran pang-ekonomiyang nakatutulong dito. Pero ano nga ba ang sektor ng industriya? Subukang suriin ang larawan at ano ang ipinapakita ng mga ito. Magaling! Mula sa ilaw na material ay nakabuo ng bagong produkto. Ang troso ay maaaring naging lamesa, ang isda ay maaaring maging sardinas. Ang sektor ng industriya ang responsable sa gawaing ito. Ayon kay Norio Usui ng Asian Development Bank, ang Pilipinas ay may malusog na sektor ng paglilingkod na siyang sandigan ng ating ekonomiya. Pero kailangan rin nating magkaroon ng kaparehong lakas nito ang sektor ng industriya upang magkaroon ng mas maraming pagkakataon na makapaghanap buhay ang mga Pilipino. Ang sektor ng industriya ay ang nagpoproseso sa mga hilaw na materyales upang makabuo ng bagong produkto. Ito ay nahahati sa 4 na subsektor: pagmamanufaktura, pagmimina, utilities, at ang construction. Pagmimina. Ito ay responsable sa pagkuha at pagproseso sa mga metal, di-metal at enerhiyang mineral upang gawing yaring produkto. Halimbawa, singsing na gawa sa ginto. Kahit hindi pa man maiproseso ang naminang metal, di-metal at enerhiyang mineral, ay nagkakaloob na ito ng kita sa bansa. Pangunahin sa mga ito ay ang copper, marble at coal. Ayon naman sa Macquarie Dictionary, ang pagmamanufaktura ay ang paggawa ng produkto sa pamamagitan ng manual labor o makina. Samantala, ayon sa Australian and New Zealand Standard Industrial Classification o ANZCIC, ito ay ang pagkakaroon ng pagbabagong pisikal o kemikal sa material o bahagi nito sa pagbuo ng bagong produkto. Halimbawa nito ay ang paggawa ng damit, pagkain, makina at iba pa. Construction. Ito ay tumutukoy sa mga gawaing tulad ng pagtatayo ng mga gusali, tulay, kalsada, istruktura at iba pang land improvements. Utilities. Ito ay binubuo ng mga kumpanyang tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan sa kuryente, tubig at gas. Alam niyo bang may iba't ibang uri ng industriya? Nariyan na ang industriyang pantahanan, katamtamang laki ng industriya at malaking industriya. Unahin natin ang industriyang pantahanan o cottage industry o small industry na siyang lumilikha ng mga handicraft products o mga produktong gawang kamay. Ito ay nangangailangan lamang na maliit na puhunan at ang bilang ng manggagawa ay nasa 100 pababa lamang. At karaniwang ipinagbibili ang mga produkto sa mga kapitbahay, kakilala o sa mga kalapit na barangay. Halimbawa nito ay ang homemade peanut butter. Katamtamang laki ng industriya o medium-scale industry. Ito ay lumilikha ng mga produkto gamit ang ilang simpleng makinarya at may puhunang hindi higit sa 1 milyon, pero higit na malaki kaysa sa puhunan ng maliit na industriya. At ang bilang ng mga manggagawa ay nasa 100 hanggang 200 katao. Malaking industriya o large-scale industry na kinabibilangan ng industriya ng semento, langis, kotse at iba pa na gumagamit ng malalaking mga makinarya at nangangailangan ng napakalaking halaga ng puhunan.
Ang bilang ng manggagawa ay higit sa 200 katao at ang produkto ay karaniwang binibenta sa buong bansa at minsay nakararating pa sa ibang bansa. Ang industriya ay lubhang mahalaga sa isang bansa. Tara, isa-isahin natin. Una, tagaproseso ng mga hilaw na materyales. Ito ay nagpoproseso sa mga agrikultural na produkto upang maisupply sa mga mamamayan bilang yaring produkto. Ikalawa, nagsusupply ng mga yaring produkto at kagamitan para sa agrikultura. Dahil hindi lahat ng pangangailangan ay nabibigay ng agrikultura, ito ay pinagkakaloob ng industriya tulad na lang ng pagkaing delata, appliances, damit at iba pa. Sinusupply din ng industriya maging ang pangangailangan ng agrikultura tulad na lang ng traktora, pataba, pamatay peste at iba pa. Ikatlo, pinanggagalingan ng dolyar. Maraming produkto ng mga industriya sa bansa ang pumapasa sa pandaigdigan standard, kaya tinatangkilik ito ng ibang bansa. Kapalit nito ay ang patuloy na pagpasok ng dolyar sa ating bansa. Ikaapat, nagkakaloob ng hanap buhay at kabuhayan. Bukod sa mga manggagawa sa mismong paggawaan o industriya, ang sektor ng industriya ay nagkakaloob din ng hanap buhay maging sa pagbebenta ng mga produkto nito, tulad na lang sa mga department store at tindahan. Ngunit, ang sektor ng industriya ay nakararanas din ng mga suliranin, tulad na lang, una, kakulangan ng sapat na puhunan, dahil ito ay nangangailangan talaga ng malaking puhunan. Number 2, hindi angkop ang proyekto ng pamahalaan. Halimbawa ng proyektong pang-industriya ay ang pagtatayo ng bagong pamilihan, na kahit ipagpaliban ng pagtatayo nito ay hindi makaapekto sa gawain ng industriya. Number 3, kawalan ng sapat na suporta at proteksyon ng pamahalaan. Ang Pilipinas ay maraming infant industries o mga industriya na maliliit o nagsisimula pa lamang na nangangailangan ng proteksyon ng pamahalaan laban sa mga foreign industry sa pamamagitan ng pagtatakda ng taripa at kota. Number 4, kompetisyon sa mga dayuhang kumpanya. Maraming industriya sa bansa ang pag-aari ng mga dayuhang negosyante at dahil sa kakayahan nilang magbigay ng mataas na sahod, maraming magagaling na manggagawang Pilipino ay nagtatrabaho sa kanila. Idagdag pa nga natin ang kaisipang kolonyal ng mga Pilipino, kung saan mas tinatangkilik ang mga imported products kaysa sa locally manufactured products. Number 5, import-dependent ang mga industriya sa bansa. Karaniwan sa mga makina, kagamitan at materyales na ginagamit sa ating mga industriya ay kailangan pang bilhin o import mula sa ibang bansa. Ayon kina Imperial Consuelo M. et al. Sa kanilang aklat na Panapanahon for Work Text para sa Araling Panlipunan, ika-4 na taon, Economics, ang sumusunod ay mga hakbang na maaaring gawin sa ikalulutas ng mga suliranin ng industriya. Number 1, paglinang ng mga yaman ng bansa na kailangan sa industriya. 2, paglilimita sa pagluluwas ng mga produkto na kailangan sa industriya. 3, pagbuwag sa programang import liberalization ng pamahalaan. 4, pagsasagawa ng mga proyekto ayon sa pangangailangan ng mga industriya. 5. Pagtatakda ng mga patakaran na magbibigay ng proteksyon sa maliliit na industriya. 6. Pagbibigay insentibo sa maliliit na industriya. 7. Pagkakaloob ng pautang sa mga negosyanteng Pilipino para sa pamumuhunan. 8. Political will ng gobyerno na tulungan ang mga sektor ng industriya. At ika-9, pagbibigay ng prioridad sa mga pangangailangan ng industriya. Ating tandaan na mahihirapang umunlad ang bansa kung walang tulong ng sektor ng industriya na siyang sumusuporta sa pangangailangan ng bansa sa mga produkto at serbisyo. Huwag niyo kalimutan na i-like at mag-comment sa video na to at mag-subscribe.
Paalam, hanggang sa muli!